Award ay isang prestigious award-giving body kung saan kinikilala ang mga films and television series sa buong mundo. Big names sa TV and film industry ang uma-attend sa event na ito. Kaya naman nakaka-proud na may dugong Pinoy ang nag-host nito ngayong taon, si Jokoy. Sa katunayan, gumawa siya ng kasaysayan bilang first Phil-Am to host the Golden Globe. Pero ang proudest moment sana, napalitan ng panghihinayang. Si Jokoy kasi trending at viral sa social media dahil sa bashing. Marami kasi ang na-offend sa di umano'y insensitive and sexist jokes ni Jokoy. Lalo na sa Taylor Swift and Barbie jokes niya. Caught on camera ang reaction ng ilang Hollywood stars. Paglilinaw ni Jokoy sa isang interview, 10 araw lang ang preparation niya at ng kanyang mga writers sa hosting gig na ito, na ikinataas naman ng kilay ng ilan sa industriya. Dahil di umano ay sinisisi pa ni Jokoy ang mga writers sa mga jokes na hindi pumatok. Napakahirap din naman talagang maging komedyante, lalo na kung magkakaiba ang humor ng mga tao. Pero para po mas maintindihan natin ang mga nangyayari, ay may makakakwentuhan po tayong suki dito sa kada umaga. Pero in a different aspeto ng kanyang buhay ang kanyang i-reveal today. Dahil bukod sa pagiging lawyer, ay isa rin po siyang stand-up comedian. Yes, at nandito na siya ngayon. At political analyst. Political analyst din. Laging bisita sa kada umaga. Laging bisita sa atin si Attorney Edward Chico. Hi, Attorney. Hi, attorney. Kamusta? Mabuti naman, magandang umaga sa inyong lahat. Malaking karangalan kasi for the very first time, I'd be appearing as a stand-up comedian, ano? And not as a political analyst. Or legal expert. So, mas enjoy ko to. O, diba? Napanood niyo po ba yung Golden Globe? Napanood ko yung nangyari kay Jokoy. Of course, it's unfortunate na medyo nakakalungkot. Pero ganun talaga yung nature kasi ng stand-up comedy eh. You're always as good as your last performance. Mahirap talaga magpatawa eh. Oh, of course. It's a serious business, yung pagpapatawa. Actually. Pero, did you find it funny? Did you find it offensive? How did you find his monologue? Kasi ako bilang stand-up comedian, of course, tinitingnan ko yung ginawa niya based on how I would be doing it. So, he's still the same Jokoy, but the problem is, napakaraming mga factors na dapat i-consider when you do a comedy set. So, for example, kapag nagka-comedy ka, we have to understand comedy is subjective eh. And subjectivity has to do with relatability. Yung nakaka-relate ka halimbawa. Yes. So, kung ako halimbawa, yung joke ko about sa pagkakaroon ng anak, hindi siya nakakatawa kung yung nanonood sa akin halimbawa, mga binata or mga high school students. So, hindi sila matatawa doon. Pangalawa, yung issue din halimbawa nung setting kasi depende yan sa mood when you do comedy. Naalala mo yan, pag nanood ka ng pelikula, parang last week napanood ko to, hindi to nakakatawa, pero ba't ngayon tatawa ako? Kasi nasa mood ka tumawa, so that's also important. Pangatlo, yung posibilidad halimbawa na maka-offend ka, depende din yan sa audience, di ba? Lalo naman sa Hollywood, alam mo yung tinatawag na Hollywood elite, they don't wanna be made fun of. Noong araw, hindi ganyan eh. Pero ngayon, parang iba na, kasi may mga publisista yan, may mga image na maintain yan, at ang setting natin, woke culture. Yes. So you just couldn't actually make fun of them, Sana hindi na lang sila umattend. Kasi alam naman nilang pagtatawanan sila, di ba? This is the nature of monologues in all awards, Or di ba? sana hindi na lang tayo nanood, Kasi kung ayaw naman nila na pagtatawanan sila. Pang-apat yung persona rin, Kasi depende yan sa persona mo as a comedian, Yung likability mo would relate to your persona. Ano ibig ko sabihin? Like si Ricky Gervais, for example. Yes. Yung mga jokes ni Jokoy na yan, kung si Ricky Gervais yung gumawa nun, Baka natawa sila. Baka natawa sila kasi expected sa kanya yung ganong klase ng comedy. Or kung si Jimmy Fallon. O si Jimmy Fallon. But Jokoy kasi has always been, to a certain extent, a clean comedian in the sense that he would just talk about his mother sa mga innocuous na So mga they're not topic. used to him nanlalait ng ibang Nanlalait, tao. oo. At hindi rin pa Exactly. sila familiar sa mukha niya. Maybe because they also don't know who he is too much. Yun, importante rin yung stature mo. Kasi si Jokoy kasi sikat siya sa stand-up community, no? Oo. So sa mga aficionado, sa mga sumusuporta ng stand-up,
kilala natin siya. Pero syempre sa Hollywood elite, hindi pa he's not necessarily rubbing elbows with them. So hindi sila talaga close. Di ba pagka-barkada kayo, napansin mo, kahit hindi naman nakakatawa, natatawa ka. Susuportahan mo yung barkada Yun yung mo. kinakwento namin lagi, sinasabi namin dito. It shows how close you are to a person when you can joke around with them and tease them, di ba? Kasi parang may bond, ano? Oo. Parang may affinity. So, parang sa ang- madali magpatawa. What I got from it, attorney, is parang, wag mo akong lokohin, hindi tayo close. Parang Parang ganon, ganun okay. yung Parang nakakita ka ng atmosphere. invisible wall eh. Na Correct, parang correct. You don't know Ganun din yung me. feeling ko. Totoo yun. Kasi importante yung stature. I remember share ko lang like si Vice Ganda for example. Nung hindi pa siya sikat, I remember na panood ko siya sa isang show. Nahihirapan siya talaga magpatawa, no? Kasi hindi siya kilala ng tao eh. So yung effort mo talaga na magpatawa, grabe. Kasi comedy should be listened to eh. So hindi pa pwede yan, halimbawa sa wedding, magpe-perform ako habang kumakain. So that's a big no kasi hindi sila makikinig. At pag hindi sila nakikinig, hindi sila natatawa. So pag hindi ka sikat, initially, hindi sila nakikinig sa'yo. Pero look at Vice Ganda na, pagka nakita mo siya sa TV, di ba? Wala pa siyang sinasabi, natatawa ka na kasi may tinatawag na credibility na as a comedian. So importante rin yung kapag sikat ka na. Like si Jokay sa atin, you know? So what should he have done? He should have just made fun of himself instead of making fun of others na might deem na hindi naman tayo close, don't talk about me. Katulad ni Taylor Swift, parang ganun yung reaction niya eh. Parang, we're not close. Parang if you could just read her mind, di ba? Siguro he should have stayed on his lane. Sa tingin ko, kung ako lang yun. Stayed on his lane. Kasi 10 days lang siyang nag-prepare. So he could have made fun of that. Siguro pagdating... Which he did. Pero he could have Parang ginawa niyang elaborated on that. disclaimer eh. Oo, pero Diba? hindi, ang problema naging disclaimer. So Oo. pwede niya sabihin something like, alam nyo, I was actually invited to do this on short notice, which can only mean one thing, walang tumanggap. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!